48 oras. Iyan na lang ang natitira bago ko ilabas ang anak ko sa mundong ito. Pero sa tilaok ng manok at sa bawat pagpatak ng dextrose sa kwartong ito, isa lang ang malinaw. Hindi ako ang mag-uwi sa kanya. Ramon, hayop ka. Ibinenta mo ang sarili mong dugo at laman? Nanginginig ang mga kamay ni Teresita habang hawak ang asul na folder na aksidente niyang nakuha mula sa ilalim ng desk sa nurse station. Bilang isang barangay health worker sa Leyte sa loob ng 10 taon, kabisado niya ang bawat code, bawat pirma, at bawat amoy ng puting papel. Pero ang lason na nababasa niya ngayon ay mas matindi pa sa anumang sakit na nagamot niya sa barangay. Case 704, Surrender of Parental Rights. Transferee, Mrs. Consolacion Valderrama, ang biyanan niya, at sa ibaba nito, ang pamilyar na kalyo at pabiglang pirma ni Ramon. Ang asawa niyang nangako sa kanya ng buhay na payapa ay pumirma na pala sa hatol ng kamatayan ng kanilang pagiging magulang. Ipinagpalit ang sanggol sa sinapupunan niya para sa ilang libong pisong utang sa sugal. Teresita, bakit ka narito sa labas? Bawal kang mapagod, di ba? Halos mabitawan ni Teresita ang folder nang marinig ang matamis, ngunit nakakangilong boses ni Aling Consolacion. Mabilis niyang isiningit ang folder sa loob ng kanyang maluwag na duster. Ramdam ang malamig na papel sa kanyang mainit at malaking tiyan. Wala po, Nay. Naghahanap lang po ako ng alcohol. Pilit na pakalma ni Teresita. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Halika na sa loob. May dinala akong lugaw. Kailangan mong kumain para lumakas ka bukas, sabi ng matanda habang nakangiti. Isang ngiting plastic kasing kintab ng mga tiles sa Luna Center, ang klinikang dati ay pinagkakatiwalaan ni Teresita pero ngayon ay tila naging isang malaking bitad. Habang naglalakad pabalik sa kanyang silid, napansin ni Teresita ang isang bagay. Ang mga nurse na dati ay bumabati sa kanya ng may respeto, ngayon ay umiiwas ng tingin. Ang bawat sulyap nila ay tila may kasamang awa, o kaya ay pakikipagsabuatan. Pagpasok sa kuwarto, agad na inilapag ni Aling Consolacion ang mangkok ng lugaw. May kakaibang amoy ito. Hindi lang luya at manok, kundi may matapang na amoy ng chemical na pamilyar kay Teresita bilang BHW. Isang pampatulog. O baka isang gamot para mapabilis ang kanyang paglabor. Nay, parang sumasakit po ang puson ko. Pag-arte ni Teresita. Humawak siya sa gilid ng kama. Pilit na pinatitigas ang kanyang muka sa sakit na hindi naman totoo. Gusto niyang tignan kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga ito. Ha? Naya na ba? Sandali, tatawagin ko si Ramon at ang doktor. Bakas ang kaba sa boses ni Aling Consolacion. Pero hindi ito kaba ng isang lola na nag-aalala sa apo. Ito ay kaba ng isang negosyante na natatakot na baka hindi matuloy ang kanyang transaksyon. Nang lumabas ang matanda, mabilis na kumilos si Teresita. Kinuha niya ang kanyang maliit na BHW radio na laging nakatago sa ilalim ng kanyang unan. Sinubukan niyang buksan ito, pero walang signal. Pinutol nila ang linya. Lumapit siya sa pinto ng kanyang silid at pilit itong pinihit. Clack! Nandilim ang paningin ni Teresita. Nakalock ang pinto mula sa labas. Sa loob ng maranya, ngunit malamig na klinikang ito, siya ay hindi isang pasyente. Siya ay isang bilanggo. Isang incubator na hinihintay na lamang na anihin ang laman ng kanyang sinapupunan. Narinig niya ang mga yabag ng sapatos sa labas. Ang boses ni Ramon at ng biyanan niya nagtatalo sa mahinang tono. Siguraduhin mo lang na pipirma siya sa final discharge paper bago siya tuluyang makatulog, Ramon, sabi ng matanda. Ang mga buyer, bukas ng gabi ang dating. Ayokong magkaroon ng aberya. Nay, paano kung lumaban siya? Tanong ni Ramon. Bakas ang panginginig sa boses ng asawa niya. Wala siyang magagawa.
Sa records ng ospital na ito, siya ay isang mental patient na hindi kayang mag-alaga ng bata. Sino ang maniniwala sa isang dukhang BHW laban sa mga dokumento ng isang lisensyadong doktor? Napaupo si Teresita sa gilid ng kama. Niyakap ang kanyang malaking tiyan. Sa loob-loob niya, naramdaman niya ang sipa ng kanyang anak. Isang malakas na sipa, tila nagsasabing, "Nay, iligtas mo ako." Tiningnan ni Teresita ang mangkok ng lugaw na may lason. Tiningnan niya ang bintanang may rehas. 48 oras. Hindi na siya pwedeng umiyak. Kailangan niyang gamitin ang bawat kaalaman niya sa medisina, bawat protokol ng barangay, para durugin ang mga hayop na ito. Akala niyo ba, dahil mahirap lang ako, madali niyo na akong maloloko? Bulong ni Teresita sa dilim. Mali kayo ng kinalaban, dahil ang reseta ng karma, ako mismo ang magsusulat para sa inyo. Muling tumunog ang susi sa pinto. Pumasok si Aling Konsolasyon, may bitbit na panibagong tray ng gamot. At sa likod niya, nakatayo si Ramon, hindi makatingin ng diretso sa kanyang asawa. "Teresita, inumin mo na itong bitamina mo. Para sa bata ito." Sabi ng bayanan niya habang lumalapit. Nakatitig lang si Teresita sa kanya. Isang matalim na titig na tila ba binabasa ang kanyang kaluluwa? "Nay, para sa bata ba talaga? O para sa pera?" Napatigil ang matanda. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Napalitan ng isang malamig na ekspresyon na kasing talim ng labaha. "Alam mo na pala, mabuti. Mas madali ang usapan kung hindi tayo naglolokohan." Dahan-dahang isinara ni Ramon ang pinto sa likuran nila at itinarangka itong muli. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay kasing bigat ng semento. Nakatayo si Ramon sa paanan ng kama, nakayuko, habang si Aling Konsolasyon ay nananatiling matigas ang pagkakahawak sa tray ng gamot. Ang maskara ng isang mapagmahal na asawa at biyanan ay tuluyan ng nalaglag. Natira na lamang ang hubad na katotohanan ng kanilang kasakiman. "Ramon, tignan mo ako," mahinang sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa tindi ng uyam. "Tignan mo ang mga mata ko at sabihin mong hindi totoo ang nabasa ko." Dahan-dahang itinaas ni Ramon ang kanyang paningin. Pero hindi ito ang mga matang nagpakasal sa kanya sa simbahan ng Leyte. Ang mga ito ay mga matang pagod, takot, at punong-puno ng kahihiyan. "Teresita, hindi mo naiintindihan. Nauutal na simula ni Ramon. Para sa atin din ito. Baon tayo sa utang. Ang bahay natin, kukunin na ng mga Bombay. Saan natin ititira ang bata? Sa kalsada? Sa ilalim ng tulay? Kaya ibebenta mo siya? Parang isang kargamento ng kopra?" Sigaw ni Teresita. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Isang babala para sa kanyang blood pressure na alam niyang delikado sa isang manganganak na. "Huwag kang sumigaw," saway ni Aling Konsolasyon. Lumapit siya at marahas na ibinaba ang tray sa lamesa. "Ramon, lumabas ka muna. Ako ang kakausap sa asawa mo. Siguraduhin mong walang lalapit sa pintong ito." "Pero Nay, lumalabas ka!" Padabog na lumabas si Ramon. Pero bago siya tuluyang makatalikod, napansin ni Teresita ang isang bagay sa braso ng kanyang asawa. Ang kanyang duster ay bahagyang nahawi. At doon, nakita ni Teresita ang isang malaki at nangingitim na pasa sa kanyang triceps. Isang marka ng pambubugbog. Isang marka ng babala mula sa mga taong pinagkakautangan niya. Bilang isang BHW, alam ni Teresita ang ibig sabihin niyan. Si Ramon ay hindi lang basta naghahanap ng pera, siya ay tina-target ng mga mamamatay tao. At ang kanyang anak ang gagamitin niyang pambayad buhay. Nang maiwan ang dalawa, lumapit si Aling Konsolasyon kay Teresita. Hinawakan niya ang panga ng kanyang manugang, sapat lang para masaktan ito. "Makinig kang mabuti, Teresita. Alam kong matalino ka dahil BHW ka. Pero sa loob ng Luna Center, ikaw ay walang iba kundi isang pasyente, bulong ng matanda.
Kaninang umaga, pinirmahan na ni Dr. Lunas ang iyong psychological evaluation. Ayon sa record, ikaw ay nakakaranas ng severe postpartum psychosis bago ka pa man mang-anak. May mga halusinasyon ka, nagwawala ka, at ang mga sinasabi mo tungkol sa pagbebenta ng bata, yan ay ituturing na bahagi ng iyong pagkabaliw. Nanlamig ang buong katawan ni Teresita. Pinaplano niyo na kaming patayin sa loob ng record na ito. Hindi kita papatayin. Gusto ko lang ang bata, numisi ang matanda. Pagkatapos mong manganak, dadalhin ka namin sa isang pasilidad sa Cebu. Doon ka na mabubulok habang ang anak mo ay lumalaki sa piling ng mga taong may perang magpalaki sa kanya. Isipin mo na lang na nagsasakripisyo ka para sa buhay ng kaisa-isa mong anak. Hindi ako papayag! Sigaw ni Teresita. Susubukan sana niyang tumayo pero biglang kumirot ang kanyang tiyan. Isang matalas na sakit. Ang kanyang unang Braxton Hicks o baka ang simula na ng kanyang labor. Huwag kang magmalaki, Teresita. Wala ka ng kakampi, sabi ni Aling Konsolasyon bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan si Teresita na humihingal sa loob ng madilim na silid. Niyakap niya ang kanyang tiyan. Sa bawat hapdi, ramdam niya ang kanyang responsibilidad. Tumingin siya sa paligid ng kwarto. Hinahanap ang kanyang bag. Nandun pa ang kanyang BHW kit, ang kanyang stethoscope, ang kanyang BP apparatus, at ang kanyang maliit na notebook. Hinuha niya ang notebook at mabilis na nagsulat sa huling pahina gamit ang nanginginig na kamay. Hindi siya susuko. Kung ang sistemang medikal ang gagamitin nila para nakawin ang kanyang anak, ang sistemang medical din ang gagamitin niya para wasakin sila. Muling bumukas ang pinto. Si Ramon ang pumasok, may dalang baso ng tubig. Mukhang nanginginig ang kanyang mga kamay. Teresita, uminom ka muna. Pasensya na. Kailangan ko lang talagang mabayaran ang mga utang ko. Papatayin nila ako, Teresita. Papatayin nila ako. Bulong ni Ramon habang iniaabot ang tubig. Tinitigan ni Teresita ang pasa sa braso ni Ramon, pagkatapos ay ang tubig. Alam niyang may kung ano halo ito. Ramon, tignan mo ako, sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Ang pasa niyan sa braso mo, mas masakit ba yan kaysa sa gagawin mo sa anak mo? Sa tingin mo ba, pagkatapos nito, hahayaan ka nilang mabuhay? Ikaw ang ebidensya ng krimen nila, Ramon. Ikaw ang susunod na itatapon nila. Natigilan si Ramon. Baka sa kanyang mga mata ang panandaliang pagdududa. Pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na katok ang narinig sa pinto. Ramon! Dalhin mo na siya sa labor room! Sabi ni doktor, kailangan na nating i-induce ang panganganak niya! Sigaw ni Aling Konsolasyon mula sa labas. Nagsisimula na ang countdown. 47 oras na lang. Malamig ang hangin ng holdom ng labor room ng Luna Center. Isang uri ng lamig na tila dahan-dahang pumapasok sa mga buto ni Teresita. Ang tanging tunog na naririnig ay ang ritmo ng fetal monitor na nakakabit sa kanyang tiyan. Isang mabilis at mechanical na thump, thump, thump na sumasalamin sa kaba ng kanyang puso. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Lunas. Suot niya ang kanyang malinis na puting gown, ang kanyang muka ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap ng habag. Kasunod niya si Aling Konsolasyon na nakatiklop ang mga kamay sa dibdib, tila isang gwardiyang nagbabantay sa kanyang huli. Kamusta ang pakiramdam mo, Teresita? Tanong ni Dr. Lunas habang tinitignan ang graph sa monitor. Gusto ko nang lumipat sa pampublikong ospital, Doc. Diretso ang sagot ni Teresita. Alam ko ang mga protocol ng DOH. Bilang BHW, may karapatan akong pumili kung saan ako manganganak. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng doktor. Sa ilalim ng normal na sirkumstansya, Teresita, tama ka. Pero nakita mo ba ang huling ultrasound mo? May cord coil ang bata. 2 ikot ng pusod sa leeg. Kapag lumabas ka sa pintong yan at bigla kang nag-labor sa kalsada, masasakal ang anak mo bago mo pa mamakita ang sikat ng araw. Bilang doktor mo,
hindi kita papayagang umalis. Yan ay para sa safety nyo. Nanika si Teresita, cord coil. Alam niya bilang health worker na delikado ito. Pero alam din niya kung paano basahin ang mga ultrasound result. Nakita niya ang screen kanina. Isang ikot lang ang pusod. Isang bagay na kayang-kayang i-manage sa normal na panganganak. Pinalalaki ng doktor ang sitwasyon para magkaroon ng legal na dahilan na ikulong siya. At isa pa, dagdag ni Dr. Lunas habang tinitignan ang kanyang mga nurse. Dahil sa iyong unstable mental condition ayon sa pirma ng iyong asawa, ang kumpanya ng ospital ang pansamantalang tatayong legal guardian mo habang nasa loob ka ng pasilidad na ito. Lumapit ang isang nurse para ayusin ang dextrose ni Teresita. Sa pagkakataong yon, habang itataas ang kanyang braso, napansin ni Teresita ang kanyang identification wristband. Ang kulay rosas na plastic na strap na nakapulupot sa kanyang pulso. Dahan-dahan niyang binasa ang nakasulat. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Hindi Teresita Valderrama ang nakasulat. Sa halip, ang nakalagay ay Case 704, Anonymous Donor. Ano ito? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay halos pabulong sa tindi ng takot. Bakit anonymous ang pangalan ko rito? Mabilis na hinablot ni Aling Konsolasyon ang kamay ni Teresita at itinago ito sa ilalim ng kumot. Nagkakamali ka lang ng basa, Teresita. Malabo na ang paningin mo dahil sa lagnat. Magpahinga ka na. Hindi! Nakita ko! Sigaw ni Teresita. Ibinura niyo nga ang pangalan ko. Gusto niyo akong gawing multo sa sarili kong panganganak? Humingin si Dr. Lunas sa nurse. Dagdagan ang dosage ng kanyang sedative. Masyado na siyang nagiging agitated. Baka tumaas ang kanyang blood pressure at ma-eclampsia siya. Naramdaman ni Teresita ang pagpasok ng isang malamig na likido sa kanyang mga ugat sa pamamagitan ng dextrose. Sinubukan niyang bumangon. Sinubukan niyang sumigaw. Pero ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng bumigat. Ang mukha ni Dr. Lunas at ng kanyang biyanan ay dahan-dahang lumalabo, tila mga aninong lumalamon sa kanyang pagkatao. Sa huling sandali, bago siya tuluyang mawalan ng malay, tiningnan niya ang relo sa pader. 46 na oras na lang. At sa rekord ng ospital, ang babaeng manganganak sa case 700. At 4 ay wala ng pangalan, wala ng muka, at wala ng karapatan sa batang lalabas mula sa kanyang sinapupunan. Hindi niyo ako mabubura. Bulong ni Teresita sa kanyang isip, habang dahan-dahang pumipikit. Bawat gamot na ibinibigay niyo, itatala ko sa aking utak. Bawat mali niyo, magiging bala ko. Habang natutulog si Teresita, hindi nila alam na ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakakuyom. Sa loob ng kanyang palad, nakatago ang maliit na takip ng syringe na kinuha niya kanina sa tray. Isang maliit na ebidensya ng gamot na hindi dapat ibinibigay sa isang buntis na may cord coil. Nagising si Teresita sa gitna ng malamig na pawis at sa tunog ng tumitiktak na orasan sa pader ng labor room. 40 oras na lang. Ang kanyang paningin ay malabo pa rin, pero ang kanyang isip ay tila isang matalas na labaha. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga daliri. Ramdam niya pa rin ang maliit na takib ng syringe sa kanyang palad. Kailangan kong kumilos, bulong niya sa kanyang sarili. Lumingin siya sa paligid. Wala ang nurse, wala rin si Aling Konsolasyon. Marahil ay kumakain ang mga ito o nagpapahinga. Dahan-dahan niyang inabot ang kanyang BHW kit na nakapatong sa ilalim ng bedside table. Sa loob ng bag na iyon, sa isang lihim na bulsa, nakatago ang kanyang handheld radio. Ang kagamitang ginagamit nila sa barangay para sa mga emergency sa liblib na lugar. Binuksan niya ito sa pinakamahabang volume. Ang static na tunog ay parang musika sa kanyang tenga. Maring, naririnig mo ba ako? Code Red. Ito si Teresita. Mahina at nanginghinig niyang sabi sa radio. Matapos ang ilang segundo ng nakakabinging static,
isang boses ang sumagot. Teresita? Teresita, nasaan ka? 2 araw ka nang hindi nagre-report sa center. Hinahanap ka na ng kapitan. Maring, pakinggan mo akong mabuti. Wala akong oras. Nakulong ako sa Luna Center. Gusto nilang kunin ang anak ko. Pinura nila ang pangalan ko sa records. Case 704. Anonymous donor ang nakalagay sa akin. Mabilis na paliwanag ni Teresita habang nakatingin sa pinto. Ano? Anonymous? Pero, Teresita, ikaw ang nadala ng halos lahat ng pasyente riyan. Paano nila magagawa yan? Bakas ang gulat sa boses ni Maring. Maring, kailangan ko ng tulong nyo. Gamitin nyo ang computer sa barangay. I-check nyo ang lisensya ni Dr. Lunas at ang mga nakaraang kaso ng kanyang klinika. May amoy na hindi maganda rito. At Maring, sabihin mo sa mga nanay na tinulungan ko noon. Kailangan ko sila. Sige, Teresita. Huwag kang matatakot. Ang mga BHW ng Leyte, hindi ka pababayaan. Mag-ingat ka. Pinatay ni Teresita ang radio at mabilis itong ibinalik sa bag nang marinig niya ang yabag sa labas. Pumasok ang isang nurse. May dalang bagong bote ng dextrose. Gising ka na pala, Case. 704. Sabi ng nurse nang walang emosyon. Teresita ang pangalan ko. Madiin na sagot ni Teresita. At huwag mong isipin na dahil naka-uniforme ka, hindi ko alam na labag sa batas ang ginagawa nyo. Hindi sumagot ang nurse. Pero napansin ni Teresita ang panginginig ng mga kamay nito habang isinasaksak ang karayom. May takot sa klinika. At ang takot na yon ang kanyang gagamitin. Hapon na nang marinig ni Teresita ang isang kakaibang ingay mula sa labas ng bintana. Ang Luna Center ay napapalibutan ng mataas na pader, pero dahil nasa ikalawang palapag siya, tanaw niya ang bahagi ng kalsada. Dahan-dahan siyang tumayo, tinitiis ang hapdi sa kanyang puson at sumilip sa rehas. Golden moment. Doon sa labas ng gate, nakita niya ang mga pamilyar na muka. Sila ang mga nanay na dinala niya sa klinika para manganak ng ligtas. Ang mga babaeng binigyan niya ng gamot at bitamina noong walang-wala sila. Ngayon, suot nila ang kanilang mga kupas na duster at may bitbit na mga payong para sa init ng araw. Hindi sila sumisigaw, hindi sila nanggugulo. Nakatayo lang sila roon. Tila isang hukbo ng mga aninong nagbabantay. Nakita ni Teresita si Maring sa gitna ng mga ito. May hawak na placard na maliit. Nasaan ang aming BHW? Naramdaman ni Teresita ang isang mainit na luha na pumatak sa kanyang pisingi. Ang kanyang maternal wound ay tila naghilom sandali dahil sa pagmamahal ng mga taong pinagsilbihan niya. Hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Dr. Lunas, bakas ang galit sa kanyang mukha. Anong ginagawa ng mga taong yun sa labas? Teresita, anong ginawa mo? Tumingin si Teresita sa doktor. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Hindi ako ang may ginawa, Doc. Kayo. Kinalimutan niyo yata na bago ako naging pasyente rito, ako ang naging tulay nyo sa mga tao. At kapag ang tulay ay sinira nyo, asahan nyo na babagsak ang lahat ng nakatayo rito. Sa labas, ang gulong ng mga BHW ay nagsisimula ng maging isang malakas na hiyaw. Pero sa loob ng klinika, isang bagong anino ang lumitaw sa pintuan. Isang lalaking naka-white gown, mas bata kay Dr. Lunas, at may matatalas na mata na tila may sariling plano. Dad, kailangan mong tignan ito, sabi ng batang doktor habang may hawak na tablet. Ang mga BHW, nagsisimula na silang mag-livestream sa Facebook. Ito si Dr. Gabriel, ang mitsan na magpapasabog sa lahat. Padabog na lumabas si Dr. Lunas para harapin ang mga tao sa labas. Iniwan niya si Dr. Gabriel sa loob ng kwarto kasama si Teresita. Nanatiling nakatayo ang batang doktor sa tabi ng pinto, tinitignan ang kanyang tablet habang pasulyap-sulyap kay Teresita
na tila ba isang specimen sa laboratorio. Teresita Valderrama, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay malalim, walang emosyon, pero may bakas ng pagod. Sabi ng tatay ko, delikado ka raw. Isang BHW na masyadong maraming alam. Pero sa nakikita ko, isa ka lang nanay na desperadong itakas ang kanyang anak sa isang kontratang pinirmahan na. Huminga ng malalim si Teresita. Tinitiis ang pananakit ng kanyang likod. Kontrata? Ang tawag doon ay pagnanakaw, Dr. Gabriel. At alam kong alam mo yon. Nakikita ko sa mga mata mo, hindi ka katulad ng tatay mo. Ang tingin niya sa ospital na ito ay bangko. Pero ikaw, bakit ka narito? Ngumisi si Gabriel, isang mapait na ngiti. Narito ako para kunin ang sa akin, Teresita. Ang shares na ipinagkait niya sa akin dahil anak lang ako sa labas. At ang kaso mo? Yan ang magiging alas ko para makuha ang gusto ko mula sa kanya. Gagamitin mo rin ang anak ko para sa sarili mong ambisyon? Tanong ni Teresita. Ang kanyang boses ay puno ng panghahamak. Kung ganoon, hindi ka nga iba sa kanya. Bago pa makasagot si Gabriel, isang malakas na sigaw mula sa hallway ang bumasag sa kanilang pag-uusap. Tulong! Ang asawa ko! Tinudugo siya! Pakiusap! Tulungan niyo kami! Nagkatinginan sina Teresita at Gabriel. Mabilis na lumabas si Gabriel sa hallway at kahit mahina ang katawan, pinilit ni Teresita na sumunod. Bit-bit ang kanyang dextrose stand. Sa gitna ng hallway, isang lalaking magsasaka ang karga-karga ang kanyang asawa na basang-basa ng dugo ang duster. Ang mga nurse sa Luna Center ay nakatayo lang, tila ba naghihintay ng go signal mula sa cashier bago kumilos. Nasaan ang admitting clerk? With deposit ba sila? Sigaw ng head nurse. Wala kaming pera, ma'am. Pero mamatay na ang asawa ko. Hitbi ng lalaki. Dr. Gabriel, huwag kang makialam dyan. Utos ni Dr. Lunas na kakarating lang mula sa labas. Sabihin mo sa security, ilipat sila sa public hospital. Ayokong madagdagan ng gulo rito. Mid-turn, nakita ni Teresita ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang kamay ay nakakuyom, nakatingin sa naghihingalong ina. Sa sandaling iyon, ang instinct ni Teresita bilang barangay health worker ang nanghibabaw. Doc! Gabriel! Postpartum hemorrhage yan! Hindi naaabot sa public hospital yan! Sigaw ni Teresita. Nilagpasan niya ang mga nurse at lumapit sa pasyente. Kuya, ihiga mo siya rito sa sahig. Gabriel, kumuha ka ng oxytocin. Na yun din. Teresita, bumalik ka sa kwarto mo. Bulyaw ni Dr. Lunas. Manahimik ka, Lunas! Hiyaw ni Teresita. Ang kanyang boses ay yumanig sa buong hallway. Gabriel, kung gusto mong patunayan na mas magaling ka sa tatay mo, iligtas mo ang babaeng ito. Na yun! Gawin mo ang trabaho mo bilang doktor. Tila natahuhan si Gabriel. Nurse, dalhin ang stretcher sa emergency room. Na yun din! Ako ang mananagot. Sa loob ng ER, nakita ni Gabriel ang kasanayan ni Teresita. Kahit buntis at mahina, tinuruan ni Teresita ang lalaki kung paano i-massage ang matres ng asawa para tumigil ang pagdurugo, habang si Gabriel ay mabilis na nagkakabit ng IV line. Nagtulungan ang bilanggo at ang anak sa labas para labanan ang kamatayan. Matapos ang 30 minuto, naging stable ang pasyente. Pawis na pawis si Gabriel. Ang kanyang gown ay may bahid na rin ng dugo. Tiningnan niya si Teresita na ngayon ay napaupo sa isang silya, hinihingal at hawak ang kanyang sariling tiyan. Bakit mo ginawa iyon? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina. Muntik ka nang makolaps. Golden moment. Tumingin si Teresita sa kanya, may luha sa mga mata, pero may ngiti sa labi. Dahil ang bawat buhay ay may halaga, Doc. Hindi ito barya. Hindi ito share sa kumpanya. Buhay ito. Yan ang itinuturo sa amin sa barangay. Yan ang dahilan kung bakit ayaw kong ibenta niyo ang anak ko. Dahil hindi siya gamit. Tao siya. Napayuko si Gabriel.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang konsensya. Tiningnan niya ang kanyang tatay na galit na nakatingin sa kanila mula sa salamin ng pinto. "Teresita!" bulong ni Gabriel habang inaalalayan si Teresita pabalik sa kanyang silid. "Sabi mo, gusto mong iligtas ang anak mo. Ipakita mo sa akin ang mga code na nakita mo kanina. Kapag napatunayan kong totoo ang sinasabi mo, ibibigay ko sa iyo ang susi ng hospital database." Cliffhanger. Habang naglalakad sila, nakita ni Teresita si Ramon na nakatayo sa kanto, may kausap na dalawang lalaking naka-jacket na itim. Iniabot ni Ramon ang isang brown envelope, ang down payment para sa bata. 38 oras na lang, Doc, bulong ni Teresita. "Bilisan natin, bago pa nila tuluyang maibenta ang kinabukasan ng anak ko." Madilim ang loob ng silid ni Teresita. Tanging ang malamig na liwanag mula sa tablet ni Dr. Gabriel ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Sa labas, naririnig ang mahinang huni ng mga kuliglig at ang paminsan-minsang pagbusina ng mga sasakyang dumadaan sa highway ng Leyte. "Ito ang case 704, bulong ni Teresita habang iniabot ang asul na folder na itinago niya sa ilalim ng kanyang kutson. "Tignan mo ang code sa ilalim ng pangalan ng biyanan ko. Special Acquisition Fee. Doc, hindi yan bayad sa ospital. Yan ang presyo ng anak ko." Mabilis na tinignan ni Gabriel ang mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay naningkit habang binabasa ang mga terminong medical na ginamit para itago ang ilegal na transaksyon. Ginamit nila ang pirma ng asawa mo para palabasin na voluntary surrender ito dahil sa iyong mental incapacity. Teresita, malinis ang pagkakagawa. Sa mata ng batas, mahihirapan kang bawiin ang bata kapag nailabas na siya ng ospital. Iyon ay kung hahayaan nating mailabas ang bata gamit ang mga papel na yan. Matapang na sagot ni Teresita. Lumapit siya kay Gabriel, kasing lapit na nararamdaman niya ang pag-aalinlangan ng doktor. "Gabriel, alam kong hindi mo lang ako tinutulungan dahil sa awa. Sabi mo kanina, gusto mo ang shares ng tatay mo. Gusto mong kilalanin kanya, di ba?" Natigilan si Gabriel. "Anong punto mo?" "Ang tatay mo, si Dr. Lunas. Hinding-hindi kanya bibigyan ng kahit 1% ng kumpanyang ito hanggat kontrolado niya ang lahat. Pero isipin mo, ano ang mangyayari sa kanya kapag nalaman ng Department of Health at ng National Bureau of Investigation ang tungkol sa case 704? Kapag napatunayan nating ang Luna Center ay isang pugad ng human trafficking." "Gusto mo siyang ipakulong?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. "Gusto kong makuha ang hustisya para sa anak ko at sa lahat ng mga inang niloko niya," madiin na sabi ni Teresita. "Gabriel, kapag bumagsak si Dr. Lunas, ikaw ang natitirang tagapagmana. Ikaw ang maglilinis ng pangalan ng pamilya niyo. Magiging bayani ka sa mata ng publiko at makukuha mo ang kontrol na matagal mo ng pangarap. Hindi ba't yon ang mas matamis na paghihiganti ng isang anak sa labas?" Natahimik si Gabriel. Tinitigan niya si Teresita, isang babaeng nasa bingit ng panganganak, walang pera, walang kapangyarihan, pero may utak na kasing talas ng isang henyo. Doon niya na-realize na ang pagiging barangay health worker ni Teresita ay hindi lang basta trabaho. Ito ay naging pagsasanay niya para basahin ang mga tao at ang sistema. "Anong plano mo?" sa wakas ay tanong ni Gabriel. "Kailangan nating palitin ang mga dokumento sa vault ng admin," simula ni Teresita. "Ang orihinal na surrender of rights ay kailangang palitan ng isang incident report na may pirma mo at testimonya tungkol sa panggagahasa sa aking karapatan bilang pasyente. At kailangan nating gawin yon bago mag-labor ang katawan ko." "Masyadong delikado, Teresita. May mga security camera sa admin office," babala ni Gabriel. "Iyan ang trabaho ko," ngumiti si Teresita ng mapait. "Bilang BHW, alam ko ang schedule ng maintenance ng ospital na ito. Bukas ng madaling araw, 3:00, mamamatay ang generator para sa regular check-up. May 5 minuto tayo sa dilim. Yun lang ang kailangan natin." Kinuha ni Gabriel ang kanyang penlight,
at tinitigan ang mga mata ni Teresita. Sige, gagawin ko. Pero Teresita, tandaan mo, kapag nahuli tayo, hindi lang ang anak mo ang mawawala. Pareho tayong mabubulok sa kulungan. Hindi tayo mahuhuli, Doc, sagot ni Teresita, habang hinahawakan ang kanyang tiyan na muling tumitigas. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako ang lalaban. Kasama ko ang katotohanan. Nang lumabas si Gabriel, naiwan si Teresita sa dilim. Ramdam niya ang bawat sipa ng kanyang anak mas malakas kaysa kanina. Tumingin siya sa bintana at nakita ang mga anino ng mga BHW sa labas ng gate. Tila mga tala na nagbibigay ng liwanag sa kanyang kawalan ng pag-asa. Kunting tiis na lang, anak, bulong niya. Malapit na tayong makauwi. Sa kabilang panig ng ospital, pumasok si Gabriel sa archive room. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang drawer ng Case 704. Doon, nakita niya ang litrato ni Teresita na nakalakip sa record. Isang masayang babae na may dalang stethoscope sa barangay hall. Doon niya napagtanto. Sa pagtulong niya kay Teresita, hindi lang niya kinukuha ang kumpanya ng kanyang ama. Inililigtas niya rin ang kanyang sariling kaluluwa. Chang Tai Kuy, Gabriel Dong I Juan Doy Zay Tugok sa loob ng vault ng ospital. Sumikat ang araw sa Leyte, ngunit sa loob ng Luna Center, ang liwanag ay tila nanunukso lamang. 24 na oras na lang ang natitira. Nakaupo si Teresita sa gilid ng katre, nakatingin sa kawalan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay namumula sa puyat at peking iyak. Kailangan niyang maging isang magaling na aktres. Kailangan niyang pasabugin ang kumpiyansa ni Ramon at Aling Konsolasyon. Bumukas ang pinto. Pumasok ang biyana niya. Kasunod si Ramon na may dalang tray ng pagkain. Sa likod nila ay si Dr. Lunas. Hawak ang isang clipboard na naglalaman ng mga dokumento ng Case 704. Teresita, kailangan na nating tapusin ito, sabi ni Dr. Lunas sa isang malamig na tono. Pirmahan mo na ang mga huling papeles para hindi ka na mahirapan kapag nagsimula na ang iyong aktwal na labor. Dahan-dahang tumingin si Teresita sa kanila. Humugot siya ng malalim na hininga at hinayaan ang mga luha na pumatak. Hindi luha ng galit, kundi luha ng isang inang sumuko na. Ramon, tawag ni Teresita sa kanyang asawa. Kung pipirma ako, siguraduhin mong mababayaran lahat ng utang mo. Ayokong lumaki ang anak ko sa isang pamilyang tatakbuhan ang mga Bombay habang ako ay nasa pasilidad. Nagkatinginan sina Ramon at Aling Konsolasyon. Isang kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ng matanda. Siyempre, Teresita, yun naman ang gusto namin, di ba? Isang malinis na simula para sa lahat. Gusto ko rin ng pera, dagdag ni Teresita. Ang kanyang boses ay naging matigas. Gusto ko ng 50,000 para sa sarili ko. Pambili ng katahimikan ko. Kapag binigay niyo iyon, pipirma ako ng kusa. Walang gulo, walang BHW radio. Tumawa ng mahina si Dr. Lunas. Ngayon ay nagkakaunawaan na tayo. Ang pera ay hindi problema. Konsolasyon, kunin mo ang bag. Inilabas ng matanda ang isang makapal na sobre. Inilapag ito sa bedside table ni Teresita. Kinuha ni Teresita ang panulat. Ngunit bago niya itama ang dulo nito sa papel, mabilis siyang lumingon kay Dr. Lunas. Doc, kailangan ng dry seal ang bawat pahina, di ba? Para maging legal ang pag-transfer ng guardianship sa barangay, tanong ni Teresita, gamit ang kanyang kaalaman bilang BHW. Oo, Teresita. Huwag kang mag-alala. Narito ang opisyal na tatak ng Luna Center, sabi ng doktor habang inilalabas ang isang mabigat na bakal na dry seal mula sa kanyang bulsa. Inabot ni Teresita ang kanyang baso ng tubig sa lamesa. Pero sadyang nanginginig ang kanyang kamay. Kaya natapon ang tubig sa gown ni Dr. Lunas. Ay, pasensya na po, Doc. Naduling lang po ako. Sigaw ni Teresita.
Sabay tayo at pilit na pinunasan ang damit ng doktor gamit ang kanyang duster. Sa gitna ng kaguluhan, habang abala si Dr. Luna sa pagpunas ng kanyang damit at si Consolacion ay nagrereklamo sa katangahan ni Teresita, mabilis na kumilos ang kamay ng BHW. Inabot niya ang kanyang bag sa ilalim ng unan at pinalitan ang orihinal na dry seal ng doktor ng isang katulad na tatak na kinuha ni Gabriel mula sa bodega ng mga expired at sirang kagamitan kagabi. Ang dry seal na hawak na ngayon ni Dr. Lunas ay may maliit na depekto sa ukit ng petsa. Isang depektong sapat para ideklarang void ang anumang dokumento sa harap ng korte. Tama na! Ako na ang gagawa nito! Inis na sabi ni Dr. Lunas. Marahas niyang itinatak ang seal sa bawat pahina ng dokumento. Klak, klak, klak. Pumirma si Teresita. Isang peking pirma na bahagyang binago ang kurbada ng kanyang pangalan, isang bagay na tanging ang kanyang mga kasamahan sa Barangay Health Center ang makakapansin. Ayon, tapos na. Sabi ni Teresita habang isinasandal ang kanyang likod sa unan. Niyakap niya ang sobre ng pera, tila ba ito na ang kaisa-isa niyang mahal sa buhay. Mabuti naman, sabi ni Consolacion habang hinahablot ang mga papel. Ramon, bantayan mo siya. Dr. Lunas, ihanda na ang delivery room. Gusto ko, bago maghating gabi, hawak na natin ang bata. Nang makaalis ang mga ito, mabilis na inilabas ni Teresita ang orihinal na dry seal mula sa kanyang duster at itinago ito sa loob ng kanyang BHW kit. Golden moment. Tumingin si Teresita sa sobre ng pera. Hindi niya ito tiningnan bilang yaman, kundi bilang ebidensya. Kinuha niya ang kanyang penlight at sinilip ang loob ng sobre. May maliit na marka sa bawat bundle ng pera. Isang selyo ng isang kilalang politiko sa kabilang bayan na balitang sangkot sa ilegal na ampon. Ibinenta niyo ako sa mga lobo, bulong ni Teresita habang nararamdaman ang isang matinding kirot sa kanyang puson. Hindi na ito pag-aarte. Ito na ang tunay na hilab ng kanyang matres. Nagsisimula na ang kanyang labor. Mabilis siyang lumapit sa kanyang bag at binuksan ang radyo. Maring, sabihin mo sa kanila, nahanap ko na ang marka. Ang pera, galing kay Mayor Sanchez. Code 704 is confirmed. Bumukas ang pinto. Si Gabriel ang pumasok, pawis na pawis at namumutla. Teresita, nalaman na ni Dad na nawawala ang selo sa opisina niya. Hinahanap na nila ang gamit mo. Tinitigan ni Teresita ang batang doktor. Gabriel, wala na tayong oras. Ang anak ko, lalabas na siya. Cliffhanger. Biglang bumukas ang pinto ng labor room at pumasok si Dr. Lunas kasama ang 2 security guard na may hawak na metal detector. Teresita, ibigay mo ang bag mo. Na yon din. Ibigay mo ang bag na yan, Teresita. Na yon din. Ang boses ni Dr. Lunas ay kasing lamig ng aserong hawak ng mga gwardiya sa likuran niya. Ang metal detector sa kamay ng isa ay dahan-dahang itinaas, handang hagilapin ang anumang piraso ng bakal na maglalantad sa panloloko ni Teresita. Napahawak si Teresita sa kanyang BHW kit. Doon nakatago ang orihinal na selyo, ang radio, at ang tanging pag-asa niya. Ngunit sa sandaling iyon, isang mas matinding puwersa ang sumalakay sa kanyang katawan. Isang matinding hilab. Hindi na ito ang Braxton Hicks na ginamit niya para manlinlang kanina. Ito ay isang tunay, malalim, at gumagapang na sakit na nagmumula sa kanyang balakang patungo sa puson. Napasigaw si Teresita, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng kanyang matres na nagsisimula ng bumuka. Ah! Dok! Ang bata! Sigaw ni Teresita habang bumabagsak siya sa pagkakaluhod sa sahig. Huwag mo akong idaan sa arte, Teresita. Alam kong kinuha mo ang selyo. Bulyaw ni Dr. Lunas, sabay hablot sa bag ni Teresita. Dad, stop it! Singit ni Gabriel. Lumapit siya at hinarangan ang kanyang ama. Active labor na siya. Tingnan mo ang pawis niya.
Ang pabutla niya. Kapag pinilit mo siyang stress ngayon, puputok ang panubigan niya at baka madistress ang bata. Mawawalan tayo ng case 704 kapag namatay ang sanggol sa loob. Napatigil si Dr. Lunas. Ang kasakiman ay pansamantalang natalo ng takot na baka mawala ang produkto na ibebenta niya. Suriin ang bag! Utos ni Dr. Luna sa gwardiya. Mabilis na hinalugog ng gwardiya ang bag. Inilabas ang stethoscope, ang BP apparatus, ang mga notebook. Itinapat ang metal detector. Beep, beep, beep. May bakal sa loob, Dok! Sabi ng gwardiya. Nanigas ang puso ni Teresita. Diyos ko, huwag po muna. Inilabas ng gwardiya ang isang maliit na lalagyan ng mga surgical scissors at forceps na bahagi ng standard BHW emergency kit. Iyon ang tumunog. Sa ilalim ng mga tela, hindi nila napansin ang orihinal na dry seal na sadyang isiningit ni Gabriel sa loob ng isang hollowed-out na bote ng disinfectant kanina. Wala rito ang selyo, Doc. Puro gamit lang pang health worker. Sabi ng gwardiya matapos itapon ang bag sa gilid. Isang malakas na ungol muli ang lumabas sa bibig ni Teresita. Ang tubig ko, pumutok na! Basang-basa na ang sahig. Ang oras ay hindi na sinusukat sa oras, kundi sa bawat segundong pagitan ng kanyang mga contractions. Dalhin na siya sa delivery room, utos ni Dr. Lunas. Gabriel, ikaw ang mag-a-assist sa akin. Konsolasyon, Ramon, bantayan niyo ang pinto ng DR. Walang papasok, walang lalabas. Walang kahit sinong BHW ang makakalapit dito. Habang isinasakay si Teresita sa stretcher, nakita niya si Ramon na nakatayo sa hallway. Umiiyak ang kanyang asawa. Tila ba ngayon lang nito napagtanto ang bigat ng kanyang kasalanan? Ngunit si Aling Konsolasyon? Ang matanda ay nakatayo lang, malamig na nakatitig sa kanyang manugang. Tila ba nagbibilang na ng mga perang kikitain sa bawat iyak ng bata. Ramon, pabulong na tawag ni Teresita habang idinadaan siya sa harap nito. Pasensya na, Teresita. Pasensya na, hikbi ni Ramon. Ngunit hindi siya gumalaw para pigilan ng stretcher. Pumasok sila sa loob ng delivery room. Ang pintong bakal ay nagsara ng may malakas na kalabog. Blag! Ang liwanag ng malalaking bombilya sa kisame ay nakakasilaw. Ang amoy ng antiseptic ay nakakahilo. Si Teresita ay nakagapos na ngayon ang mga binti sa stirrups ng delivery table. Sa kanyang kaliwa, si Dr. Lunas ay naghahanda na ng kanyang mga instrumento. Sa kanyang kanan, si Gabriel ay nagkakabit ng mga monitor. Narito na tayo sa dulo, Teresita, bulong ni Dr. Lunas habang isinusuot ang kanyang surgical gloves. Isang malakas na ire at tapos na ang usapan. Mawawala ang utang ni Ramon at ikaw, makakapagpahinga ka na sa pasilidad na inihanda ko para sa'yo. Golden moment. Lumingon si Teresita kay Gabriel. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa gitna ng sakit, kinuha ni Teresita ang kamay ng batang doktor. Ang kanyang kuko ay bumaon sa balat nito. Hindi ito dahil sa sakit, kundi isang huling paalala ng kanilang kasunduan. Gawin mo. Bulong ni Teresita. Gawin mo ang nararapat. Dahan-dahang tumango si Gabriel. Mula sa kanyang bulsa, ramdam ni Teresita ang pagdikit ng kanyang BHW. Handheld radio na palihim na kinuha ni Gabriel sa bag kanina. At ngayon ay nakabukas na sa kanyang bulsa. Naka-live broadcast sa buong frequency ng barangay. Iire mo na, Teresita! Push! Sigaw ni Dr. Lunas. Ramdam ni Teresita ang ulo ng bata na dahan-dahang lumalabas. Kasabay ng bawat hilab ay ang kanyang panalangin. Sa labas ng pintong iyon, alam niyang nakikinig ang kanyang mga kasamahang BHW. Naririnig nila ang bawat mura ni Dr. Lunas, ang bawat banta nito, at ang kanyang sariling sigaw ng katarungan. Cliffhanger. Habang nagsisimulang lumabas ang balikat ng sanggol, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng delivery room. Anong nangyayari?
Ang generator! Sigaw ni Dr. Luna sa dilim. Alas 3 na, Doc. Boses iyon ni Teresita sa gitna ng kadiliman, puno ng determinasyon sa kabila ng hapdi. Sabi ko sa'yo, ang maintenance schedule ng ospital na ito, ako ang nakakaalam. Sa labas ng Luna Center, ang tunog ng mga sirena ng pulis at ang hiyaw ng daan-daang mga BHW ay nagsisimulang yumugyog sa pundasyon ng gusale. Sa loob ng madilim na delivery room, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang maliit na penlight ni Gabriel at ang maputlang sinag ng buwan na tumatagos sa maliit na exhaust fan sa itaas. Ang amoy ng dugo, pawis at antiseptic ay tila lalong tumapang sa dilim. Buisit! Nasaan ang emergency light? Gabriel, gawin mo ang paraan, hiyaw ni Dr. Lunas. Naririnig ang kanyang pagkataranta sa paghalughog ng mga kagamitan sa tray. Dad, relax. Kontrolado ko ito. Malamig na sagot ni Gabriel. Itinatama niya ang liwanag ng penlight sa kinaroroonan ni Teresita. Teresita, pakinggan mo ako. Isang malakas na ire na lang. Para sa anak mo. Para sa kalayaan niyo. Umungol si Teresita. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang sakit ay tila isang dambuhalang alon na gustong lumunod sa kanyang kamalayan. Pero sa bawat pintig ng kanyang puso, naririnig niya ang mga sigaw sa labas ng ospital. Teresita! Ilabas yu si Teresita! Ang boses ni Maring at ng kanyang mga kasamahang BHW ay tila naging lakas na pumasok sa kanyang mga ugat. Sa gitna ng kadiliman, hindi siya isang biktima. Siya ay isang mandirigma. Isang huling mahaba at nagpupumiglas na ire. Kasabay nito ang pag-alingaw-ngaw ng isang matinis na iyak. Isang tunog na bumasag sa lahat ng plano ng kasamaan sa loob ng Luna Center. Lalaki ang bata, bulong ni Gabriel. Bakas ang isang kakaibang emosyon sa kanyang boses. Marahil ay pagsisisi o marahil ay pagkamangha sa himala ng buhay. Ibigay mo sa akin ang bata, na yun din! Mabilis na sabi ni Dr. Lunas. Konsolasyon! Ramon! Pumasok kayo rito, dalhin niyo ang mga papel. Bumukas ang pinto ng DR. Ang liwanag mula sa hallway ay pumasok, kasama ang humihingal na sina Ramon at Aling Konsolasyon. Hawak ng matanda ang folder ng Case 704 at ang selyo. Ang selyong hindi nila alam na peke. Teresita, heto na ang papel. Itatak mo na ang hinlalaki mo rito habang hindi mo pa nararamdaman ang pagod. Sabi ni Konsolasyon, habang pilit na kinukuha ang kamay ni Teresita. Tumingin si Teresita sa kanyang anak na ngayon ay nililinis ni Gabriel. Ang sanggol ay mapula, malusog at umiiyak ng buong lakas. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa labi ni Teresita sa kabila ng kanyang panghihina. Dok, Nay, Ramon, paos na sabi ni Teresita. Kinalimutan niyo yata, ayon sa Administrative Order 2016-0035 ng DOH, ang bawat panganak sa isang pasilidad ay dapat may barangay health representative na saksi bago ang anumang pirmahan ng guardianship. Anong sinasabi mong batas? Kami ang batas dito. Bulyaw ni Dr. Lunas. Ibigay mo ang kamay mo. Hindi! Hiyaw ni Teresita. Yan din ang dahilan kung bakit ang radio ni Gabriel ay kanina pa naka-broadcast sa buong Leyte PNP frequency. Narinig nila ang lahat, Doc. Narinig nila ang pagbebenta niyo sa anak ko habang hindi pa napuputol ang kanyang pusod. Natigilan ang lahat. Nanlaki ang mga mata ni Dr. Lunas nang tignan niya ang bulsa ng kanyang anak. Doon, dahan-dahang inilabas ni Gabriel ang handheld radio. Ang pulang ilaw nito ay nakabukas. Anong ginawa mo, Gabriel? Sigaw ng kanyang ama. Ibinigay ko lang ang nararapat na shares mo, Dad. Sagot ni Gabriel. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang sariling bulsa, hindi ang surrender paper, kundi ang orihinal na incident report na nilagdaan niya bilang saksi sa human trafficking.
Lahat tayo may kabayaran. At ito ang sayo. Blag! Ang pinto ng delivery room ay marahas na bumukas. Hindi mga nurse ang pumasok. Sila ay mga armadong pulis. Kasunod si Maring at ang kapitan ng barangay. Police, stay where you are. Dr. Lunas, Mrs. Consolacion, Ramon Valderrama, you are all under arrest for violation of the Anti-Trafficking in Persons Act. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumapit si Maring kay Teresita. Teresita, nandito na kami! Ligtas na kayo! Naiwan si Ramon na nakaluhod sa sahig. Umiiyak at nagsusumamo. Habang si Consolacion ay pilit na itinatapon ang pera sa ilalim ng lamesa. Si Dr. Lunas ay nakaposas na. Ang kanyang mukha ay puno ng pot habang nakatitig sa kanyang sariling anak. Cliffhanger. Inabot ni Gabriel ang sanggol kay Teresita. Siya ay sayo, Teresita. Nayon at kailanman. Niyakap ni Teresita ang kanyang anak. Ang init ng balat nito ay ang pinakamatamis na tagumpay. Pero habang inilalabas ang mga salarin, isang huling nurse ang tumakbo papasok, namumutla at may dalang kagyat na balita mula sa labas. Patay na ang kalsada! May landslide sa main road patungong regional hospital. Ang sanggol, kailangan niya ng agarang gamot para sa kanyang cord coil-related distress. At ang tanging antidote ay nasa loob ng vault na kinandado ni Dr. Lunas. Napatingin si Teresita sa kanyang anak. Ang iyak nito ay biglang humena at ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng magkulay asul. Ang karma ba ay may kasama ring sakripisyo? Ang iyak na kanina ay parang kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ngayon ay tila na lamang isang mahinang bulong ng hangin. Sa bisig ni Teresita, ang kanyang bagong silang na anak ay dahan-dahang nawawala ng kulay. Ang maliliit nitong labi ay hindi na mapula. Sila ay nagkukulay asul, isang senyales ng cyanosis na alam ng bawat barangay health worker na hudyat ng kamatayan. Gabriel! Ang anak ko! Hindi siya makahinga! Hiyaw ni Teresita. Sa kabila ng hapdi ng kanyang sariwang tahi at panghihina ng katawan, pilit siyang bumangon mula sa delivery table. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng stretcher. Kailangan niya ng surfactant at oxygen support. Dad, ibigay mo ang code ng vault. Nandun ang mga gamot. Sigaw ni Gabriel habang mabilis na binubuhay ang manual resuscitator para sa sanggol. Nakatayo sa sulok si Dr. Lunas. Nakaposas ang mga kamay at may gwardiya sa magkabilang tabi. Isang demonyong ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit ko ibibigay sa inyo? Para iligtas ang ebidensya ng pagkakamali ko? Mabulok tayong lahat dito. Kapag namatay ang batang yan, wala na kayong kaso laban sa akin. It's just another medical complication. Hayop ka, Lunas! Susugurin sana ng kapitan ng barangay ang doktor. Pero pinigilan siya ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Teresita si Ramon na nakaluhod sa sahig, umiiyak habang pinapanood ang kanyang anak na nag-aagaw buhay. Lumapit si Teresita sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningas ng puot na hinaluan ng desperasyon. Ramon, kung may natitira pang tao sa loob ng katawan mo, gawin mo ang tama, sigaw ni Teresita. Ang code! Alam kong madalas kang pumasok sa opisina ni Lunas para maghatid ng pera ng sugal. Nakita mo siyang binubuksan yon? Ano ang code? Natigilan si Ramon. Tumingin siya kay Dr. Lunas. Pagkatapos ay sa sanggol na tila kandilang unti-unting namamatay. Ang petsa 0704. Nauutal na sabi ni Ramon. Case 704. Yon ang paborito niyang numero, dahil yon ang pinakamalaking kita niya. Walang hiya ka, Ramon! Bulyo ni Aling Consolacion na pilit ding kumakawala sa mga pulis. Ipinahamak mo tayo! Mabilis na tumakbo si Gabriel patungo sa vault sa gilid ng silid. 0704. Tumunog ang mekanismo ng bakal. Clack! Bumukas ang vault.
Pero hindi lang mga gamot ang tumambad sa kanila. Doon, sa loob ng lihim na taguan ni Dr. Lunas, nakatumpok ang mga orihinal na birth certificate ng mga batang naibenta na noon, mga pasaporte ng mga peking magulang, at ang listahan ng mga opisyal na tumatanggap ng suhol. Narito ang lahat. Bulong ni Gabriel. Mabilis niyang kinuha ang kailangang gamot at bumalik sa tabi ni Teresita. Sa tulong ni Teresita, ang kanyang matatag na kamay bilang BHW na nag-assist sa libo-libong bakuna sa barangay, na ituro niya kay Gabriel ang tamang pag-inject sa maliit na ugat ng sanggol sa gitna ng kadiliman. Sa loob ng ilang minutong nakakabining kaba, ang silid ay binalot ng pananalangin. Isang ubo, isang malakas na hikbi. At muli, ang matinis na iyak ng sanggol ay umaling-aw-aw. Salamat, Diyos ko. Hikbi ni Teresita habang niyayakap ang kanyang anak. Ang kulay rosas ay dahan-dahang bumalik sa balat ng bata. Ang kanyang maternal wound ay tila naghilom sa bawat pintig ng puso ng kanyang anak na ngayon ay ligtas na. Tumingin si Teresita kay Gabriel. Dok, hindi lang ang anak ko ang niligtas mo. Iniligtas mo ang lahat ng mga pangalang nasa loob ng vault na yon. Dahan-dahang inilabas ng mga pulis ang mga salarin. Si Aling Consolacion ay naglulupasay sa sahig, tinatawag ang lahat ng santo, pero walang nakinig. Si Ramon ay dumaan sa harap ni Teresita, nakayuko at hindi makatingin. Teresita, sorry, patawarin mo ako. Bulong ni Ramon. Tumingin si Teresita sa kanya ng may malamig na katarungan. Ang sorry ay para sa mga maliliit na pagkakamali, Ramon. Ang ginawa mo ay hindi pagkakamali. Pagpili yon. Pinili mong ibenta ang sarili mong dugo. Huwag kang mag-alala. Bibisitahin kita sa kulungan. Para ipakita sa iyo ang anak ko na hinding-hindi mo na muling mahahawakan. Habang inilalabas si Dr. Lunas, tiningnan niya si Gabriel nang may tinde ng galit. Sinira mo ang lahat, Gabriel. Wala ka nang mamanahin. Mali ka, Dad, sagot ni Gabriel, habang hawak ang mga dokumento ng human trafficking. Ngayon ko lang nakuha ang tunay kong mana, ang pangalan ko na hindi na madidiktahan ng dumi mo. Sa labas, ang mga BHW ay nagsimulang mag-awitan. Ang tunog ng kanilang mga radio ay hindi na static, kundi mga boses ng pagdiriwang. Kahit may landslide, kahit sarado ang kalsada, ang katotohanan ay nakahanap ng sarili nitong daan. Habang inaalalayan si Teresita ng kanyang mga kasamahan patungo sa mas ligtas na kwarto, isang babaeng nakauniporme ng Department of Social Welfare and Development, DSWD, ang pumasok. May hawak na utos mula sa korte. Teresita Valderrama, dahil sa mga nangyari at sa pagkakasangkot ng iyong asawa, ang bata ay kailangang nasa ilalim ng protective custody ng gobyerno hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Nanigas si Teresita. Akala niya ay tapos na ang laban. Ano? Anak ko siya! Ako ang nagluwal sa kanya! Protocol ito, Teresita. Kailangan nating masiguro ang kanyang legal na katayuan dahil sa case 704, paliwanag ng social worker. Tumingin si Teresita kay Gabriel at sa kanyang mga kasamahang BHW. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang baging uri ng determinasyon. Hindi niyo siya kukunin, sabi ni Teresita. Ang kanyang boses ay kalmado, pero kasing matigas ng bato. Dahil kung kailangang idemanda ko ang buong sistema para mapatunayan ang karapatan ko, gagawin ko. BHW ako. Alam ko kung paano lumaban sa loob ng batas. Ang reseta ng karma ay hindi patapos isulat. Pakiusap, Ma'am Hontiveros. BHW ako ng barangay na ito sa loob ng 10 taon. Kilala niyo ako. Ang boses ni Teresita ay mahina dahil sa pagod. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Mahigpit ang kanyang hawak sa sanggol. Tila ba kapag binitiwan niya ito, ay tuluyan na itong maglalaho na parang usok. Naintindihan ko, Teresita. Pero ang asawa mo ay kasangkot sa human trafficking case na ito.
At ayon sa record ng ospital, may diagnosis ka ng mental instability. Paliwanag ng social worker mula sa DSWD. Kailangan naming sundin ang protocol para sa seguridad ng bata. Ang record na yan ay kasing peke ng budhi ni Dr. Lunas, sigaw ni Maring, ang kasamahang BHW ni Teresita, habang nakaharang sa pinto kasamang iba pang mga nanay mula sa barangay. Hindi nyo ilalabas ang batang yan. Magkakamatayan muna tayo rito. Sandali lang. Pumasok si Gabriel sa gitna ng tensyon. Hawak niya ang kanyang sariling medical license at ang mga orihinal na logbook na nakuha niya mula sa vault. Ako si Dr. Gabriel Lunas. Ako ang uma-assist sa panganganak ni Teresita Valderrama, seryosong sabi ni Gabriel. Narito ang aking opisyal na testimonya at counter-evaluation. Ang diagnosis na postpartum psychosis ay gawa-gawa lamang ng aking ama para mapadali ang illegal na pagbebenta sa bata. Si Teresita ay nasa kanyang wastong pag-iisip. Siya ay biktima ng medical fraud at illegal detention. Tumingin si Gabriel kay Miss Hontiveros. Kung kukunin niyo ang bata sa kanyang ina sa gitna ng ganitong ebidensya, magiging bahagya kayo ng krimen ni Dr. Lunas. Hahayaan niyo ba yon? Natahimik ang social worker. Tinignan niya ang mga galit na mukha ng mga BHW sa labas at ang desperadong pagkapit ni Teresita sa kanyang anak. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang clipboard. Sige, mananatili ang bata sa ina, pero sa ilalim ng pagbabantay ng barangay at DSWD habang gumugulong ang kaso. Teresita, kailangan mong pirmahan ang pansamantalang custody papers. Humagulgol si Teresita sa sobrang ginhawa. Salamat, Doc. Salamat. Kinabukasan, bago ilipat ang mga salarin sa provincial jail, humiling si Teresita na makausap si Ramon sa huling pagkakataon. Sa loob ng interrogation room ng police station, nakaupo si Ramon. Hulas ang muka, marumi ang damit, at wala na ang yabang ng isang lalaking akala niya ay malulusutan ang lahat. Teresita, pakiusap. Bawiin mong demanda. Pagsusumamo ni Ramon nang makita ang asawa. Napilitan lang ako. Ang mga Bombay, papatayin nila ako sa loob. Tumingin si Teresita sa kaniya ng may matinding habag. Ngunit hindi habag ng isang asawa, kundi habag para sa isang taong tuluyan nang nawala ng kaluluwa. Ramon, alam mo ba kung anong pangalan ang ibinigay ko sa anak natin sa kanyang birth certificate? Mahinang tanong ni Teresita. Umiling si Ramon habang umiiyak. Victor Gabriel. Victor dahil nanalo kami laban sa kasakiman mo. At Gabriel dahil ang kaisa-isang taong nagligtas sa kanya ay ang taong wala man lang kaugnayan sa dugo natin. Sabi ni Teresita. Inilabas niya ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ang mga dokumento para sa annulment of marriage at permanent protection order. Pirmahan mo ito, Ramon. Yan na lang ang huling respeto na maibibigay mo sa akin at sa anak ko. Teresita, huwag! Pamilya tayo! Hiyaw ni Ramon. Namatay ang pamilya natin. Noon gabing inisip mo kung magkano ang kikitain mo sa bawat iyak ng bata. Malamig na sagot ni Teresita. Huwag kang mag-alala, Ramon. Hindi kita ipagkakait sa kanya. Paglaki niya, ituturo ko sa kanya ang kalsada patungo sa kulungang ito. Sasabihin ko sa kanya, yan ang tatay mo. Yan ang taong nagturo sa akin na ang tunay na ina ay hindi lang nagluluwal, kundi handang pumatay para sa katarungan. Sa kabilang selda, narinig ang malakas na tili ni Aling Consolacion. Ang kanyang mga alahas ay kinumpis ka na, at ang kanyang mga kaibigang politiko ay isa-isa nang naglalabas ng disclaimer na hindi nila siya kilala. Ang perang pinaghirapan niyang ipunin mula sa dugo ng ibang tao ay gagamitin na ngayon ng gobyerno para sa mga biktima ng trafficking. Lumabas si Teresita sa presinto. Bitbit ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Sinalubong siya ng sikat ng araw ng Leyte at ng mga BHW na naghihintay sa labas. Lumapit si Gabriel sa kanya. Saan ka na ngayon, Teresita? Tanong ni Gabriel.
Babalik ako sa barangay hall, Doc. Maraming mga nanay ang natatakot magpunta sa mga klinika dahil sa nangyari, sagot ni Teresita. Kailangan nilang malaman na may mga taong gaya natin na handang tumayo para sa kanila. Maari ba akong bumisita? Tanong ni Gabriel, may bahid ng pag-aalinlangan. Numiti si Teresita. Ang pinto ng barangay center ay laging bukas para sa mga taong marunong tumingin sa puso ng pasyente. Habang sumasakay si Teresita sa jeep pabalik sa kanyang barangay, nakatanggap siya ng isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Teresita, hindi lang si Dr. Lunas ang may hawak ng case 704. May isa pang klinika sa Cebu na tumatanggap ng mga bata mula sa kanya. Ang anak mo, may kambal siya sa records na hindi mo alam. Naniga si Teresita. Tumingin siya sa kanyang anak. Isang anak lang ang iniluwal niya. Pero bakit may kambal sa records? Ang laban para sa katotohanan ay tila nagsisimula pa lamang. Ang bawat sulyap ni Teresita sa kanyang anak ay may halong kaba at pagtataka. Isang linggo na ang lumipas mula nang matanggap niya ang misteryosong text tungkol sa kambal ng kanyang anak sa record ng case 704. Hindi siya mapakali. Alam niyang isa lang ang iniluwal niya. Pero sa mundong pinatatakbo ng pera at kasinungalingan ni Dr. Lunas, ang katotohanan ay madaling baluktutin. Teresita, nakuha ko na ang files mula sa Cebu. Bungad ni Gabriel pagpasok sa maliit na opisina ng Barangay Health Center. May dala siyang makapal na envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila ba may dala siyang mabigat na balita? Mabilis na binuklat ni Teresita ang mga papel. Doon, nakita niya ang pangalan ng kaisa-isa niyang anak, si Victor Gabriel. Pero may kasunod itong Case 704-B. Anong ibig sabihin nito, Doc? Bakit may 704-B? Tanong ni Teresita. Identity theft, Teresita. Buntong hininga ni Gabriel. Hindi ka nanganak ng kambal. Pero gumawa ang tatay ko ng isang shadow record. Ginamit niya ang mga dokumento ng anak mo para ibenta ang pagkakakilanlan nito sa isang mayamang pamilya sa Cebu na namatayan ng sanggol sa panganganak. Sa madaling salita, sa papel, ang anak mo ay buhay sa Cebu sa ilalim ng ibang pangalan. Habang dito sa Leyte, balak nilang palabasin na pumanaw ka at ang bata. Napasandal si Teresita sa kanyang upuan. Ang tindi ng kasamaan ni Dr. Lunas ay tila walang katapusan. Hindi lang pala buhay ang ninakaw nito, kundi pati ang mismong bakas ng pag-iral nila sa mundong ito. Pero dahil sa'yo, Teresita, nabuwag ang sistemang ito, pagpapatuloy ni Gabriel. Dahil sa paglantad mo, natunto ng mga awtoridad ang iba pang mga biktima sa Cebu. Maraming mga nanay ang nahanap ang kanilang mga anak hindi ka sumuko sa loob ng delivery room. Naramdaman ni Teresita ang isang mainit na daloy ng luha sa kanyang pisingi. Hindi ito luha ng pighate, kundi luha ng tagumpay. Ang kanyang maternal wound ay tuluyan ng naghilom ng mapagtanto niyang ang kanyang pakikipaglaban ay nagbunga ng kalayaan para sa marami. Lumabas si Teresita sa beranda ng health center. Tanaw niya ang asul na dagat ng Leyte at ang mga niyog na sumasayaw sa hangin. Sa kanyang bisig, mahimbing na natutulog si Victor Gabriel. Lumapit si Maring at ang iba pang mga BHW, suot ang kanilang mga uniforme. Teresita, handa na ang mga nanay sa barangay hall, sabi ni Maring. Hinihintay ka na nila para sa unang seminar ng Bantay Ina Network. Ang Bantay Ina ay ang pangarap ni Teresita na nagkatotoo. Isang organisasyon ng mga BHW at mga volunteer na nagbabantay sa mga buntis sa liblib na lugar para hindi na muling mabiktima ng mga ilegal na klinika. Sila ang nagtuturo ng mga karapatan ng pasyente at nagsisilbing mga guardian angels ng mga inang walang boses. Sige Maring, sabihin mo, magsisimula na tayo. Nakangiting sabi ni Teresita. Bago siya tuluyang umalis, tiningnan niya ang huling balita sa dyaryo na nakapatong sa lamesa. Si Dr. Lunas, Ramon,
at Aling Konsolasyon ay pormal ng hinatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Walang piyansa. Ang reseta ng karma ay tuluyan ng naisagawa. Si Ramon ay sumulat sa kanya mula sa loob, humihingi ng tawad, pero hindi na ito binuksan ni Teresita. Alam niyang ang patawad ay isang proseso, at sa ngayon, ang kanyang prioridad ay ang buhay na kanyang iniligtas. Tumingin si Teresita kay Gabriel na ngayon ay abala sa pag-aayos ng kanyang stethoscope. Salamat uli, Gabriel, sa pagpili sa tama kaysa sa mana. Salamat din, Teresita, sa pagtuturo sa akin na ang tunay na medisina ay nasa serbisyo, wala sa bank account. Sagot ng doktor. Naglakad si Teresita patungo sa barangay hall. Bit-bit ang kanyang anak at ang kanyang BHW kit. Habang naglalakad siya, isa-isang lumalabas ang mga kapitbahay para bumate. Ang hiya na itinanim ng kanyang biyanan ay napalitan ng isang dangal na kasing tatag ng mga bundok sa Leyte. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang sikat ng araw na tumatama sa mukha ni Victor Gabriel. Ang kanyang anak ay nagmulat ng mga mata at humawak sa kanyang daliri. Hindi ka na magiging case 704, anak, bulong ni Teresita. Ikaw ang Victor ko, ang panalo ko sa buhay. Ang kwento ni Teresita ay hindi nagtatapos sa isang silid ng ospital. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat pintig ng puso ng mga inang kanyang puprotektahan. Dahil sa Leyte, ang isang barangay health worker ay hindi lang tagabigay ng gamot. Siya ang kuta ng katarungan.